Ano yan, testing yan? Testing lang po. Sige po. Kasi kailangan sakto 10 kasi mga Yung naglalaba sunod, pa yung iba. yung sunod po, game na po yun, yung sunod. Natugtog ko. Sige, sige. Basta mga, ano, 2 minutes before 10. 3 minutes before 10 pwede na. Ano bang oras dyan sa amin dito? Sa ano pa lang? 9:54. Dyan sa atin sa Di, studio. okay lang po Anong kahit oras? maaga kayo magsimula, wala naman pong problema. At least, yung Okay lang. oras nyo pa rin is 10 hanggang 11. Oo. Okay lang Sige, po kahit sige. maaga. Kasi morning naman eh. At Mm. least, At least morning mga nila 3 minutes mapapakinggan before ng 10. salita ng Diyos. Kasi may mga listener tayo na stricto sa oras. Pag 10, saka lang magbubukas ang internet nila. Sige po, okay lang po. At least, 10 po tayo magsisimula talaga. Or 10 talaga. 5 minutes before 10. Kahit 2 minutes before 10 Okay, para sige po. matapos natin yung awitin. Sige po. Okay, sige. Ikaw na lang tagabasa ng Bible, Mark. Kuha ka na upuan. Tapos, ganda sana may King James Version tayo, no? Kaya nga, pag may sasakyan na, bibili ako ng Diglot Bible. English Tagalog. Meron ako sa Psalms. Worry, depression, even despair. Iyan mo pa ng konting. Nararamdaman ko yung... Ay, baba mo nila yung ulo. Kasi pag tumama siya sa pick-up, kaya pa? Wala na. Sige, yan lang ng konti. Basta manggihan lang ako ng number 1 lang. Hindi kasi sa monitoring, narinig ko sa ano. Nirepis ko yung ano yung, parang may dumadaang ano. Parang naglalakbay tayo na may nakabukas yung bintana ng boss. Ano, nabanggit mo na kay Brother Gerald yung sinalok ni Sister, ano? Yuma? Kasi para pag 11, isa lang natin kung ano. 2 minutes, sir. Start ko na to, ha. Okay. 2 minutes from now. 2 minutes na lang, oh.
Scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. On that dark and stormy night, on the Sea of Galilee, the disciples were so fearful from the raging of the sea, when along those rushing waters, in the blackness of the night, walk the blessed Lord of glory, walk the Master and the Christ. And on the road of Jericho sat a blind man one day, for he heard that my Savior, he was passing by that way. Oh Lord, thou Son of David, have mercy. That man, he cried, and he reached right out and touched him as he passed by. So reach out and touch the Lord as he goes by. You will find he's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your need to supply, my Lord. Reach out and touch the Lord as he goes by. All along the dusty roadside, on his way to raise the dead, mighty was a crowd that followed. They were hungry for that living bread. I must touch him, cried that woman. I must touch him, or I'll die. So she reached and touched the hem of his garment as he passed by. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Hindi tayo po sumapit na po sa araw ng Miyerkules, kung saan tayo po ay meron pong programa, Damascus. Welcome po sa umagang ito sa ating Damascus program over Kakampi Live, at sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoong Diyos, tayo po ay muling magpoprograma upang sa gayon ang ating pong mga kapatid at ating mga kababayan ay makakaranas ng tagumpay at kalakasan na nanggagaling sa ating pong Panginoon. Puri ng Diyos. So tayo muna po'y manalangin bago tayo dumako sa ating mga pagbati at sa salita ng ating Panginoon. Dakilang Ama, sa umagang ito, salamat po sa iyong biyaya na minsan pang amin pong nararanasan, sapagkat ikaw ang nangako na kada umaga ang iyong biyaya at katapatan ay patuloy po naming mararanasan. At o Diyos, kami po ay nagpapasalamat
sa pagkakataong ipinagkaloob mo po sa amin na sa loob ng isang oras, kami muli ay makapaglilingkod sa aming mga kapatid, aming mga kababayan, at hayaan mo po na sila'y makatanggap ng kapayapaan, ng biyaya, kalakasan, pananampalataya, habang kami po, O Diyos, ay nakikinig ng iyong mga dakilang salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pong gagawin, O Diyos, na may magbigay ito ng kaluwalhatian sa iyo, O Diyos, at the same time, ay pagpapala sa mga tagapakinig. Salamat po sa umaga nito. Biyaya niyo po ay maging sapat sa lahat ng panahon. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Salamat po sa biyaya ng ating Panginoon at magandang umaga sa inyo lahat. Kasama ko sa ating remote studio dito po sa Miramonte Church, si Brother Gerald, si Brother Mark at si Sister Rose, mga kapatid. At puri ng ating pong Panginoon. Nais ko pong batiin ang ating mga ilang tagapakinig, si Pastor Raquel Sarte ng Bagong Silang Church at sa iba pa ating mga kamanggagawa, mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sa biyaya ng ating pong dakilang Diyos. So, kayo po na may mga kahilingang panalangin, maaari po kayo mag-comment, maglagay ng comment sa ating comment box, o kayo po may mga babating mga birthday, o dili kaya yung mga wedding anniversary, o simple gusto nyo lang po silang batiin on air, ay mag-comment lang po kayo at kukunin po nila Brother Mark at Sister Rose ang inyong mga pabati at mga prayer request po ninyo na ating pong gagawin maya-maya sa ating pong programa. Kaya bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo muna ay makinig ng isang papuring awit sa Panginoon. Mga kapatid, worthy is the Lamb. Purihin ang ating Panginoon. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified.
Praise the Lord. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Puri ng ating pong Panginoon. Tunay nga po, mga kapatid, mga kababayan, ang ating dakilang Diyos na nagkatawang tao at naging parang kordero, mga kapatid, siya po ang bumata ng ating mga kabigatan, bumata ng ating mga kahihiyan, mga kapatid, because of sin. At siya rin po, mga kapatid ko, ang nagbigay sa atin ng bagong buhay at pag-asa, kung kaya't lalo nating ibibigay sa Diyos ang nararapat na pagsamba at nararapat na pagpupuri ng ating Panginoon. Again, binabati po natin lahat ng ating mga tagapakinig, Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maayong pagpaninaw kanino diyan sa mga tagapakinig nating Cebuano at sa mga Mindanaoan at sa mga bandang Northern Luzon na imbag na aldaw, mga kapatid ko sa Panginoon at sa mga kapatid natin sa Bicol, marhay na aldaw sa Indogabos, mga tugang. At salamat po sa biyaya ng ating Panginoon na muli na naman po tayong nakapagbalik sa ere upang sa gayon ay tuloy-tuloy po ang paglilingkod natin sa ating bayan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na siya nagbibigay ng lakas at pag-asa at higit sa lahat po ay nagpapatibay ng ating pong pananampalataya. And of course, binabati natin ang ilan sa ating mga lingkod ng Diyos na patuloy pong sumusubaybay. Pastor Raquel Sati ng Bagong Silang Church, magpalain po kayo lahat dyan ng Jesus Christ is the Prince of Peace Fellowship. Diyan po sa bandang page 9, pagpalain kayo ng Panginoon, lumalabas sa inyong screen. From time to time, ang kanila pong mga address. Binabati natin si Pastor Darson Siganay ng Lingunan Church. Thank you sa opportunity makapag-preach online sa inyo ng Sunday. Sabi ko nga, ang Lingunan Church ay pinagpalang church sapagkat sila po ay lagi pong mapagpakumbabang iglesia, Pastor Darson. Bakit? Sapagkat kayo po'y taga-lingunan. Ano sabi ng kasabihan? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa patutunguhan. Kaya salamat, lumilingon palagi ang Lingunan Church. Diyan sa ang aking mga kaibigan, Pastor Sael Sarte, diyan sa lugar po ng Libertad Church sa Pasay. And then of course, si Pastor Arnel Romero, Pastor Fidel Eriher, mga kapatid ng Giginto, Bulacan, Pastor Robert Maglente, Pastor Boy Austria, at iba pa nating mga kasama natin sa paglilingkod sa Panginoon. Then, from time to time, ipaglilingkod natin ang mga iba-ibang mga church addresses para malaman nyo kung saan mga lugar ay may mga baang sambahan po tayo. Again, sa mga may prayer requests, may mga pagbati, ay pwede po kayo mag-comment, magbigay ng magsabi ng comment nyo sa comment box at handa po ang ating mga staff para kunin po ang inyo pong mga prayer requests at mga pagbati. So, binabati po ni Brother Jonathan Del Campo, si Shajara Jean de la Cruz, napaka-unique ng pangalan. So, thank you for listening, Sister Shajara Jean de la Cruz. Binabati ka ni Brother Jonathan Del Campo. Again, binabati natin ang lahat ng taga-PMC Church na nakikinig ngayon sa umagang ito at wala tayong ibang nais, kundi ang kayo po ay pagpalain ng Panginoon habang tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon. So sa ating mga kapatid ang nakikinig, lakasan nyo na po ang inyong pong mga Bluetooth speaker, lakasan nyo po ang inyong mga amplifier, sapagkat dadako na po tayo sa salita ng ating pong Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Kung may mga Biblia po tayo, mga awit 55, at ang talata po ay 22. The Book of Psalms, chapter 55, verse number 52, ganito po ang mababasa natin bahagi ng salita ng Diyos. So, wikang Tagalog ko na po ito babasahin. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi kanya titiising makilos kailanman ang taong matuwid. Napakaganda po ng salita ng ating Panginoon na anya ang ating mga pasan ay ibigay natin sa Panginoon. At pagkatapos ay kanyang aalalayan tayo at hindi niya kailanman matitiis na makilos o maapektuhan ang mga taong matuwid. Purihin ang ating pong Panginoon. So magang ito ang ating pong paksa na pag-uusapan. Katulad ng aking sinabi, tuwing araw ng Miyerkules, ang ating mga mensahe ay about faith-building messages, mga mensahe patungkol sa faith, kagalingan, mga paglapit sa Panginoon, at yan po ang ating magiging paksa tuwing Miyerkules. At tuwing Friday naman ay tungkol naman sa mga aral na dapat nating sampalatayanan na nakasulat po sa salita ng ating pong Panginoon. Ang ating paksa ngayong umaga ay pinamagandang The Promise for Burdened People. Ang mga pangako ng Diyos sa mga nabibigatang mga tao. Alam niyo mga kapatid, lahat po tayo in one way or another ay nagdadala o may mga pinapasan na iba't ibang mga alalahanin o mga kabigatan sa mundong ibabaw na ito. Sabi nga, tayo ay nabubuhay sa isang mundo ng kalungkutan, mundo ng kabagabagan, a world of sorrow and a world of trouble.
na palagi pong dumaraan o ika nga'y nararanasan natin lahat. Sapagkat sinabi po ng Job chapter 5 verse number 7, ang tao po na pinanganak dito sa mundong ibabaw na ito ay makakaranas ng iba't ibang pasanin. That is born of a woman is full of trouble. Job chapter 5 verse 7, naway mahanap kaagad ng ating Bible reader itong mga talatang ito. Purihin ng ating pong Panginoon. Maraming mga tao ang sinisikap pasanin ang anumang mga kabigat, anumang bigat na meron ang kanyang buhay. Sabi nga, hindi tayo pare-pareho ng pinapasang mga bigat, hindi tayo pare-pareho ng problema ang hinaharap, hindi tayo pare-pareho ng mga bagay na challenges na meron sa ating mga buhay. Pero isa lamang ang tiyak ko mga kapatid, may Diyos na pwede nating paglagakan ng ating mga kabigatan at tayo po ay magkakaroon ng kapahingahan at ng tinatawag na katagumpayan. Sige nga, Job chapter 5 verse number 7. Tao ay tiyak na daranas ng kahirapan Ang tao ay tiyak na daranas ng kapigatian. kung paanong may alipato na galing sa apuyan. Puri ng ating Panginoon. Sabi po ng aklat ng Job chapter 5 verse number 7, ang tao ay tiyak na nabubuhay o mabubuhay sa kahirapan o kapighatian. Man that is born of a woman is full of troubles. Kasi nga po tayo ay nabubuhay sa isang mundo na nahulog sa kasalanan at kaya ang mundo po natin ay nahilig sa kalungkutan, nahilig sa kabigatan ng buhay, mga kaibigan at mga tagapakinig. Ganun pa man, napakabuti po ng ating pong dakilang Diyos na sa kabila ng ating mundo ay nasa ganyang kalagayan, tayo po ay makakaasa ng pagsaklolo, tayo po ay makakaasa ng pagtulong ng ating Panginoong Diyos basta tayo po ay lalapit sa Kanya at matututunan nating ipagkatiwala o ibigay sa Diyos ang ating mga kabigatan. Hindi nga po tayo pare-pareho ng ating mga kabigatang pinapasan. Ang iba po ay mas magaan, pero ang iba naman ay sobrang bigat na meron sa kanyang buhay. Kung kaya't ang iba po ay nakakaranas, hindi na halos nakakatulog, hindi na nakakakain, naapektuhan na ang kanyang relasyon niya sa kanyang mga mahal sa buhay, kung kaya't ang pagkabigatan na yon ay kasabi nga ay intolerable na o hindi na kaya pong tiisin. Kaya mahalaga bilang mga tao na maunawaan natin na itong mga bagay na ito ay meron pong dahilan. At ang mga dahilan na yon ay dapat maging paraan para lalo po tayong maging matibay at lalo po tayong lalapit sa ating pong Panginoon. Dapat nating maunawaan ng sinulat ito ni David, mga kapatid, ay makikita po natin from verse 1 hanggang sa last verse ng chapter ng 55, ay makikita natin inisa-isa ni David ang mga kabigatan na pinagdaraanan sa kanyang buhay. Alam niyo mga kaibigan at mga tagapakinig, kapag atin pong imamagnify ang mga burdens, imamagnify ang mga problema, imamagnify ang lahat ng mga bagay na mga pasanin ng ating buhay, talagang malulungkot ka. Talagang ikaw ay mawawala ng ganang bumangon kada araw. Talaga naman mga kapatid, wala ka pang ginagawa pero nangihina ka na. Pero sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, sa ating pong mapapakinggang salita ng Diyos, pwede kang hindi po manatili sa gayon. Pwede kang magkaroon ng kapahingahan. Pwede kang alisin ng Diyos sa ganung kalalagyan at ikaw ay kanyang pagpapahingahin. Purihin ang ating pong Panginoon. Sa Biblia mga kapatid, ang tawag po pagdating sa pasanin o burdens ay nangangahulugang any weight or circumstance or sense of responsibility that brings a sense or feeling of weight. Ano ba ang burden na tinutukoy sa banal na kasulatan? Ito ay anumang mga bagay o anumang mga sirkumstansya o anumang mga obligasyon o mga pananagutan na meron tayo sa buhay na nakabibigat minsan sa atin. Lagi ko pong sinasabi, hindi po tayo tinawag ng Panginoon para pilitin natin pasanin ang ating mga kabigatan. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para pilitin natin kayanin, mga kapatid ko, ang mga bagay na mahirap sa mundong ito. Bagkus tinawag tayo ng Diyos para ito po ay ipagkaloob sa Panginoon at ipagkatiwala sa Diyos ng anumang kabigatan na meron po tayo ay kaya pong ayusin at kaya pong bigyan ng katugunan ng ating Panginoon. Lahat po ay magsabing Amen. Sa Biblia po, ay may iba't ibang kabigatan na babanggitin ko po ngayon na siyang pinanggagalingan ng ating pong burden o ng ating pong kabigatan o ika nga po ay mga pinapasan sa ating mga buhay. At kung ito mga babanggitin ko po ay mga bagay na meron ka, ito po ay nangangahulugang ito po ay isang bagay na talagang nangyayari sa iyong buhay at kailangan matuto kang magdala nito lalo na sa harapan ng ating Panginoon. There are different kinds of burdens that as people we carry. Meron tayong iba't ibang mga pasaning dinadala bilang mga tao. Number one, marami sa atin ang dala natin burdens that has to do with our home. Maraming mga tao, mga kapatid, ang problema nila ay ang kanilang pamilya.
lalo na sa panahon ngayon ng pandemic, maraming mga tatay, maraming mga working people ang malungkot sapagkat sila po ay hindi alam kung paano po po hahanapin ang kanilang pangangailangan. Ang iba ay hindi makapasok, bagamat pwedeng pumasok, pero dahil ay nasa MECQ o sa ibang mga lugar, kayo po ay pwedeng makapasok. Pero karamihan ngayon ay nakakaranas ng paghihirap at pagkagutom sapagkat sila po ay walang maayos na hanap buhay, mga kapatid. Kung kaya't ang tao ay napapaisip, ang tao ay lumuluha, ang tao ay nabibigatan sapagkat marami siyang iniisip patungkol sa kanyang mga pamilya. Lalo na po tayong mga magulang, tayo po ang pangunahing nagdadala ng isipin at kabigatan sa ating pong sambayanan. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga young people, ang pinakamaganda nating maitutulong sa ating mga magulang, yamang sila ang nag-iisip ng ating pangangailangan, ay pasiyahin man lamang natin ang ating mga magulang sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, o dili kaya yung mga maliliit na problema na kaya ng solusyonan ng mga kabataan sa kanilang sarili, ay huwag nang ikarga sa ating pong mga magulang. Kinakausap ko po ang mga kabataan nakikinig ngayong araw. Kung alam mo na yung bagay na susungin mo ay makakabigat sa iyong mga magulang o sa pamilya mo, sa panahong ito ay huwag ka munang magnais na pasukin ang bagay na yon. Iwasan mo po muna. Minsan sabi ko nga, nakakalungkot sa isa sa mga magulang, na halimbawa ang kanyang mga anak ay pinag-aaral niya, sinisisikap niya makatapos ang pag-aaral, pero dahil nga ang mga kabataan ay mapusok, ang kabataan ay inuuna ang love life, nagkakaproblema sa love life, at maraming mga magulang nasasadlak na kailangan pong ayusin ang problema ng anak, nag-aasawa minsan ng anak ng maaga, at mabuti sa anak kung nag-asawa ay handang-handa, hindi kinakargo o pinapasan ng magulang ang mga ganung mga bagay. Kaya ang number one na pinanggagalingan ng burdens ng tao ay madalas tungkol sa kanyang pamilya. Idagdag pa yung hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa, hindi pagkakaunawaan ng magkakamag-anak, hindi pagkakaunawaan ng magkakapatid sa laman. Kaya dapat po mga kapatid, huwag kang magtaka, ang mga kabigatan ito ay ating lahat pinagdaraanan. Pangalawa po, na klase ng burden na pinapasa nating mga tao, not only that we have burdens regarding our family, we have burdens that has to do with business responsibilities o sabihin natin tungkol sa mga kabuhayan. Alam nyo, isa pa po yan, sa naapektuhan ng pandemic na ito, maraming mga negosyo ang nagsara. Maraming mga food chain, marami pong mga kilalang restaurant, mga kilala pong mga hotel, at mga resort, ang iba temporary, pero yung iba permanently ay talagang nagsara sapagkat hindi na kayang i-sustain ng kanilang operation, mga kapatid, ang tinatawag na pagmamanage ng tinatawag ng negosyo, either pasahod, mga bayarin, kaya po napipilitan silang pansamantala o permanently ay sinasara po nila ang kanilang mga negosyo. Kaya pag ikaw po ang may-ari, malaking possibility, kayo po ang maraming iniisip. Kung kayo po ay sabihin na natin na nasa board of directors, siguradong kayo po ay hindi nyo kayang sabihin na ilang araw na lang tayo magbubukas, then on a certain day tayo ay magsasara na at marami sa inyo ay hindi na pwedeng pumasok o hindi na tayo lahat makakapasok, mga kapatid. Kaya ito yung panahon na ang daming malungkot, ang dami pong mabigat, ilang buwan pula ngayon. Sabi nga nila mga kapatid, bagamat hindi tayo apektado ng pero sa may naniniwala sa ganoong kostumbre, ilang buwan na lang ngayon ay Pasko na naman ng mundo. Mga kapatid, maraming malungkot, marami pong hindi nasisiyahan sa nangyayari sa kanilang negosyo at sa kanilang kabuhayan. Kaya ang iba po ay nadidepress, nasisiraan ng kalooban. And eventually, mga kapatid, ang iba huwag naman sana ay nagpapatiwakal na. Kung ikaw ay nakikinig ngayong araw at ikaw po ay may problema sa iyong negosyo, may problema sa iyong kabuhayan, nandyan na po ang hamon ng iyong na ating hinaharap. Pero nais ko pong palakasin ka, nais ko pong himukin ka, na ikaw ay lumapit sa Panginoon at ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng kabigatan na meron ka sa iyong buhay. Pangatlo na klase pong kabigatan na pinapasa ng marami sa atin, ito pong pangatlo ay para ito sa mga nasa ministry, mga kapatid, and that is we have burdens regarding the ministry or sa gawain ng ating pong Panginoon. Alam nyo ba, hindi lamang po business, hindi lang trabaho ang apektado ng pandemic na ito, apektado rin ito ang churches, apektado rin dito ang mga pastor, apektado rin ito ang mga ministry, mga kapatid, na ika nga po dependent sa tinatawag na support ng ating mga kapatid. Hindi po tayo mahihiyang sabihin sa inyo na yes, ang church ay pwedeng magpatuloy kahit walang finances, ang church ay pwedeng mabuhay kahit walang finances. Pero dahil ang church ay nag-uupa, ang church, mga kapatid, pinagbabayad ng kuryente at ng tubig at iba pang mga hinuhulugang mga lupa, ano pa mang bagay na proyekto ng church na ika nga hindi pwedeng ipagpaliban,
Maraming mga simbahan po ngayon ang nag-iisip, maraming mga churches ngayon ang ika nga po ay marami pong pasanin patungkol sa kanilang pangangailangan. Panawagan ko po sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, kung gayon naman po ay may trabaho pa, kayo naman po ay pinagpapala sa inyong mga kabuhayan, huwag pa rin po, hindi apektado ng pandemic na ito ang ating tungkuling pagpalain ang mga lingkod ng Diyos, pagpalain ang inyong mga pastor. Kung hindi kayo makapunta sa bahay ng inyong pastor o ng simbahan dahil sarado nga po o dahil po may MECQ, ipadala nyo po sa iba't ibang paraan na sinabi ng inyong pastor. Send your giving sa GCash, send your giving sa tinatawag na mga remittance centers sapagkat dito nyo mapapatunayan ang Panginoon kailanman ay hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sabi nga, huwag mo pabayaan ang gawain ng Diyos at hindi ka rin pababayaan ng ating pong Panginoon. Sabi ko nga, mabuti minsan ng mga kapatiran uuwi ng bahay, kahit papaano, may kabuhayan, pero ang pastor, matutulog po yan na maraming isipin. O minsan baka hindi pa nga nakakatulog ang pastor ninyo sapagkat alam niya na nagpatong-patong na ang kanilang mga bayarin, nagpatong-patong na ang kailangan ng iglesia. Kaya masayang tatanungin niyo po ang inyong pastor. Minsan mag-message naman kayo sa pastor. Pastor, kamusta ba ang finances ng church? Pastor, kamusta na ba ang ating bayarin? Mga kapatid, sabi ko nga, hindi tatanggi ang pastor na tulungan kayo, hindi tatanggi ang church na tulungan kayo. Pero gusto rin namin at maramdaman din namin na please mga kapatid, tanungin niyo din naman kami, kamusta kayo pastor? Ano ba ang may tutulong namin mga kapatid? Kayong mga nakikinig na mga kapatid kay Kristo, Luzon, Visayas, Mindanao, pati ng mga nasa abroad, alalahanin niyo rin po ang inyong simbahan, alalahanin niyo rin po ang inyong pastor na nagpapagad dito sa Pilipinas. At alam ko, maganda, walang masama, unahin niyo po ang inyong pamilya, pero alam natin na hindi dapat pababayaan ang pangangailangan ng iglesia. Bigyan natin ng pansin. Halimbawa, sa 2 Corinthians, chapter 11, 28, ay makikita po natin na si Pablo ay nakaranas ng iba't ibang klase ng mga pasanin sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi po siya nagkaroon ng pasanin sapagkat siya po'y masamang lingkod ng Diyos, kundi bahagi ito ng kanyang tungkulin o ng aming tungkulin bilang pastor. Sabi ko nga mga kapatid ko, ilalarawan ko sa inyo. Every time na kayo po'y nag-open ng problema niyo sa pastor, sa leader ninyo, malaking possibility, pag uwi ninyo nakangiti na kayo at ang gaan-gaan ng kalooban nyo, pero pag uwi nyo, ang pastor nyo naman ang iiyak, ang pastor nyo naman ang luluhod sa Diyos, sapagkat yung bigat na meron ka ay naipasa nyo po sa inyong pastor. At hindi po yan nagreklamo. Hindi kami magreklamo mga kapatid. Alam namin tungkulin namin idulog sa Diyos ang anumang bagay na pinagdaraanan o pinapasan nyo. Tingnan ninyo si Pablo. 2 Korinto 11:28, ganito ang sabi ng Biblia. Bukod sa lahat ng iyan, Bukod sa lahat ng iyan, naalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. araw-araw ay inaalala ko pa ang mga iglesia. Nakita niyo mga kapatid, si Pablo, dapat ang iniisip lang niya ay ang kanyang sarili. Pero kasi ang mga pastor, ang mga lingkod ng Diyos ay hindi makasarili. Kahit sabihin na natin, dapat sa kanya na ang pagpapala niya, talagang naitutulong pa niya, talagang ginagawa niya ng parahan para ang mga tupa na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos ay kanya pong maalalayan at matulungan. Sabi ko nga, bilang pastor, pag ako'y nakakatanggap ng mga kahilingan, umiiyak ako sa Panginoon. Dahil minsan nagkakataon na wala rin pong kapasidad. Sabi nga ng aking pinanggalingang pastor, si Pastor Donnie Ompad, minsan ng mga pastor, malaki ang kanilang puso, pero maliit ang kanilang pitaka. Malambot ang puso ng mga pastor, pero ang kanilang sisidlan ay hindi rin masyado napupuno, lalo na po sa panahon ito. Kaya magdalanginan tayo. Kayo po na pinagpala ng higit sa meron kayo, dumulong kayo. Mamigay kayo ng pangangailangan ng mga kapatid natin kay Kristo. At ating pong tanungin ang inyong pastor, kamusta ang ating mga bayarin? Kamusta ang ating mga pangangailangan? At sa ganung paraan, mararamdaman ng inyong church, ng inyong pastor, na hindi siya nag-iisa sa mga pangangailangan na meron pagdating sa ministeryo. Si Pablo po, iniisip niya araw-araw kung ano yung mga alalahanin patungkol sa mga iglesia. Pagkatapos, ano pa ang sabi po ng salita ng Diyos? Ay ganito. 2 Korinto 11:28. Puri ng ating pong Panginoon. So araw-araw, yun na pala yun. Mga kapatid, kaya huwag natin pong pababayaan na ang pastor lamang ang nag-iisip ng kalagayan ng ating pong iglesia. Lagi po tayo kasama ng ating mga leader. Mga leader, lagi niyong kamustahin ang inyong pastor. Sabi ko nga, nung Sunday na nangaral ako sa linggunan, pinagpala ako ng katawang mukhang malusog. Pinagpala ko ng katawang pero ngayon hindi na malusog. Ako'y pumapayag pa. Nagniwang na ang inyong pastor, mga kapatid, dahil sa ako'y wala nang makain. O dahil sa magandang mahumaba pa ang aking buhay. Pero alam niyo, salamat kapag ikaw ay pinagpala ng katawang medyo malaki.
Bakit mga kapatid, dahil hindi mahalata ng mga miyembro ng pastor, wala nang kinakain, o sabihin na natin ay wala nang kapasidad. Di bale, karamihan naman ng pastor, hindi po kayo bibigyan ng kabigatan, pero bilang magkakapatid kay Kristo, ay maganda po na iparamdam natin na bilang isang iglesia, bilang isang kalipunan ng mananampalataya, ay ating iparamdam sa pastor natin na hindi po siya mag-isang pumapasan ng pangangailangan ng ating bahay-sambahan. Purihin ang ating pong Panginoon. Sumunod mga kapatid na ating pong mga pasanin pinagdaraanan. Hindi lang tayo merong pasanin mga kapatid ko patungkol sa pamilya, hindi lang tayo may pasanin patungkol po sa tinatawag na mga kabuhayan, mga trabaho. Tayo rin po ay may kabigatan mga kapatid patungkol sa tinatawag na ministeryo. Pang-apat, meron din tayong mga kabigatan patungkol sa pangangailangan ng mga kaibigan o yung mga lumalapit sa atin. Alam niyo, minsan isa pa yan sa nakahahamon sa panahon ito, na alam natin dahil sa kahirapan ng panahon na nararanasan natin, ay may mga dumadaing sa ating mga mahal sa buhay. May dumadaing sa ating mga kamag-anak, may dumadaing sa ating mga kaibigan, lalo kapag sila ay humingi ng tulong para sa kanilang mga anak. Ang bigat sa kalooban na ikaw ay walang minsang magawa, pero sa tulong at biyaya ng Diyos, ikaw na nagmamahal sa iyong kaibigan, ikaw na nagmamahal sa iyong mga kamag-anak, gumagawa ka ng paraan para kahit papaano ay maibsan excuse me po, ang kabigatan na meron ang iyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Sumunod po na burden na pinagdadaanan din po ng tao ay what we call physical burdens. Lahat po tayo ay may iba't ibang mga pinapasan sa ating katawan na karamdaman o ikangay kahinaan ng puso, kahinaan po ng ating pong katawan. Kaya nga po mga kapatid, tayo po ay dapat kumain ng mabuti, magpakalakas mabuti, sapagkat mga kaibigan ko at mga kapatid, tayo po ay kailangan merong hustong lakas na nanggagaling sa ating katawan at Panginoon upang tayo mga anak ng Diyos ay magkaroon ng sigla at kalakasan mga kapatid upang maharap po natin ang mga hamon ng buhay. Alam nyo, minsan nagbasa ako mga kapatid patungkol sa ugali nitong virus na ito, itong COVID. Ang gusto talaga ng COVID pala na ito, kapag ito ay pumasok na sa katawan, panghinain ang iyong katawan, panghinain ang inyong immune system. Kaya pag nagkaroon po kayo ng COVID virus, ang nararamdaman ng sabi ng mga kaibigan natin at mga nabasa ko tungkol dito, mawawalan kayo ng ganang kumain, mawawalan kayo ng gana, kaya nawawalan ng pangamoy, nawawalan ng panglasa. Paraan yun para kayo po ay humina. Pero ang sabi ko nga, kahit kayo po ay nakakaranas ng ganyan, kumain, pilitin yung kumain ng normal na kain. Dahil ng paraan para ang katawan lumaban sa COVID virus nito, at yan ay pagkakaroon ng malakas na pangangatawan. Kaya sabi ni Pablo, ikalawang Korinto pa rin, talata ay 12 at ang talata po ay 7. Kapitulo 12, talata po ay 7. Ikalawang Korinto 12 at ang talata po ay 7. Tingnan niyo po si Pablo. Si Pablo po ay meron ding mga pinagdaraanan sa kanyang pisikal na katawan. Kung ikaw ay nakikinig ngayong umaga at nakakaranas ka ng paghihina ng katawan, marami kang nararamdaman sa iyong katawan na iba't ibang karamdaman na hindi normal, God will heal you today. Kaya kang pagalingin ng ating Panginoon basta matuto kang magtiwala sa Diyos at matuto mo itong ibigay sa ating Panginoon. Ikalawang Korinto, Kapitulo 12, talata ay 7. Ganito ang sabi ng Biblia. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang kahayag ng Diyos sa akin, Upang hindi ko ipagyabang ang mga kamangamanghang mga kahayagan ng Panginoon sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas. ayan. So si Pablo po, inari niya, sa po'y nagkaroon ng po'y kapansanan sa katawan, o sa wikang English, sinatawag itong thorn in the flesh. Alam niyo mga kapatid, minsan o madalas, God allows us imperfection sa ating buhay upang sa gayon, palagi tayo magiging dependent sa Panginoon. Parang ganito, may kilala akong lingkod ng Diyos, grabe ang miracle ministry niya. Siya po ay ginagamit na magpagaling sa iba't ibang karamdaman. Pero alam niyo, God allowed him na uminda ng karamdaman sa kanyang sarili na hindi pa masyado gumagaling. Hindi dahil sa hindi kaya ng Diyos pagalingin ang kanyang personal na karamdaman, kundi para laging magpaalala sa kanya sa Diyos na ang Diyos kaya kang pagalingin. Kailangan mo pa rin ng Panginoon na kahit ginagamit ka na nakita sa makapangyarihang paraan sa ibang mga tao, kita mo, may karamdaman ka, ito ay para ipaalala ko sa iyo, kailangan kang patuloy na magtitiwala o magdidepende sa akin sa lahat ng ating pong panahon.
So people experience physical burdens. Kaya po, lahat ng mga nagkakaedad o lahat po na mayroong iba't ibang klaseng infirmity, ang hirap kaya, no? Ang hirap sa atin, babangon ka, wala ka pang ginagawa, nahihilo ka na. Wala ka pang ginagawa, ang sakit na ng katawan mo. Wala ka pang ginagawa, parang ikaw ay hinihingal na. Kung nakakaranas po kayo ng ganyan, hindi kayo nag-iisa, marami po nakakaranas niyan. At sa tulong at biyaya ng Diyos at ng kalakasan na nanggagaling sa Panginoon, ito pong lahat ng bagay na ito ay ating pong makakayanan. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. Now, idaan pa natin dito ang ating mga emotional burdens. Alam nyo, may mga tao po na iba-iba ang ating emotional level. Pag pinag-aralan nyo po ang emotional level nating mga tao, magkakaiba po tayo. Merong mga tao na napaka-emotional. Kaya sino po yung mga emotional? Madalas ito yung ang baba ng kalooban. Kwentuhan mo lang ng problema, mamaya iiyak na yan. Kwentuhan mo, makaisip lang yan ng malungkot na bagay, iiyak na kaagad yan. So very emotional siya. Kaya lang, karamihan sa mga emotional, kapag sinasabay-sabay ang pagdadating ng mga problema, ay talaga namang iniinda niya ito. At ang epekto sa kanya, siya po ay lagi na lang umiiyak, lagi na lang po siyang nagkukulong, lagi na lang siya nag-isolate, irritable siya. So kung ano po ang iyong emotional level, na intindihan ko po kayo bilang mangangaral ng ating pong Panginoon. So through our emotions, mga kapatid, nakakaranas din tayo ng burden. Meron tayong mga iba't ibang level kung paano natin inahandle ang mga stress, inahandle ang fear, inahandle, mga kapatid ko, yung tinatawag nating mga pain at depression. Kaya may mga tao talaga sa ludo ko na kahit anong hirap, makikita nyo, nakakangiti pa, sila po ay nakakapagkwentuhan pa, talaga namang alam mo, walang pinapasag. Sapagat napakalakas ng emotional niya, napakalakas ng emotion niya. Pero may mga tao nga po, kwentuhan mo lang ng problema, mamaya iiyak na yan. Hindi na yan magiging normal ang araw niyang buhay. Kaya maging sensitive din tayo sa ating mga nilalapitan. Makikita natin sa kanilang buhay kung sila emotionally strong. Mga kapatid, o sila po ay mahina. Kaya ako po, bilang pastor, pag nakikita ko ang mga kapatiran, ay hindi ganun kalakas. So, gagamit ako ng ibang approach kapag ako ay magtutuwid, kapag ako ay magpapaalala. Kasi mayroon talagang pag pinagalitan, parang kawawang bata. Talagang kala mo, aping-api. Diba? Pero may mga kapatiran naman, kahit umiyak yan, kahit pagalitan mo, mga kapatid, mga pastor, sila po ay kayang-kaya nila ang kanilang mga pinagdaraanan. Kaya mahalaga po na maging mapag-unawa tayo sa panahon ito. Dahil ang mga tao po ay iba't ibang emotional capacity. Ang tao po ay may iba't ibang weight na kaya mong pasanin at mayroon pong emosyon na involved sa mga panahon na yan. Kaya kung kayo po ay nakikinig at kayo po ay apektado ng takot, apektado ka ng ating panahon, hindi mo alam anong mangyayari sa buhay mo, naiintindihan kita. Na ikaw ay nakakaramdam ng di nararapat na pagkatakot, ng pangamba. Kaya nga lately, sunod-sunod ang akin pong pagmi-minister sa mga tatay na nakakaranas po ng nervous breakdown or what we call anxiety, na mga manifestation ng isa pong patungo po sa depression. Tumataas po ang kaso ng mga depression ngayon sapagkat ang tao nga po ay sobrang nabibigatan, sobrang nag-iisip. Mga kapatid, yan po ang nangyari at yan po ang epekto ng ating panahon ito. But I am here to tell you bilang nangangaral at nagtuturo ng Word of God, hindi mo kailangan pasanin at kayanin ang problema na meron ka sapagkat merong Diyos na tutulong sa iyo. May mga pastor, may pamilya ka pa na handa pong makinig sa iyong mga kabigatan at ikaw ay tutulungan ng Diyos. Palakpakan po natin muna ang ating Panginoon. Hallelujah, purihin ang ating pong dakilang Diyos. Not only may burdens po tayo regarding our emotions, mga kapatid, nakakaranas din tayo ng burdens of loss, burdens of bereavement. Ibig sabihin na ikaw po ay malungkot, hindi mo matanggap na mayroong namayapa. Sabi ko nga mga kapatid, every day ay malulungkot ka naman talaga because you know people that you love. You know people na ang mga mahal nila sa buhay ay namayapa na every day. From time to time, nakakabasa ako. Kaya nga kinakabahan na rin ako kapag ang tawag yan? DP. Ano ba yung DP siya? Facebook? Ano yung DP? Hindi, DP may tawag. Ano ba yung DP sa Facebook? Itong mga kasama ko, hindi ako tinutulungan ng partner to. Mga kapatid, yung profile ba? Yung profile ay kandila o madilim. Kinakabahan ako dahil dalawa lang ibig sabihin yan. Either sila po ay namatayan o dili kaya feeling nila namatayan sila. Kahit hindi naman talaga may patay, feeling nila may nawala sa kanila. Mga kapatid, walang taong masaya kapag may namamatay. Walang tao
na masaya kapag nawawala ang mahal natin sa buhay, lalo na sa panahon ito na ang kamatayan nila ay dahil sa COVID virus na ito. Ganun pa man mga kapatid, meron tayong dapat na ikalakas, meron tayong pag-asa, and that is kung sila man ay namatay, mga kapatid na naglilingkod at nananampalataya sa Panginoon, sila po ay mabubuhay na maguli. Juan Kapitulo 11, talatang 19, ay mababasa natin mga kapatid ang pangako ng Panginoon na kambagamat tayo po'y mamamatay. Sabi ko nga mga kapatid, mga kababayan, ilagay natin sa tamang perspektibo ang ating kaisipan. Mas magulat tayo kung walang namamatay araw-araw. Pag may namamatay, hindi po ako nagugulat. Nagkataon lang na ang kamatayan ngayon ay lagi pong ina-attribute sa COVID. Kaya marami natatakot ngayon dahil hindi tayo sigurado na lahat ng namamatay ay talagang dahil sa COVID, mga kapatid. Pero ganun pa man, huwag tayong magugulat kung may namamatay, sapagkat ang kamatayan ay bahagi ng proseso ng buhay ng tao. Hindi po tayo namamatay lang dahil tayo may kasalanan. No, namamatay tayo dahil ito po ay bahagi ng buhay tao. It is appointed unto man once to die, and after which the judgment. Hebrews chapter 9 verse number 27. Kaya itong mga bagay na ito ay wag nating bibigyan ng pansin. Minsan may kausap ako, meron ako mga counseling. No? Lagi niya namamagnify, pastor, ang taas na naman ng infection. Sabi ko, ano ngayon? Pero sinagot ko talaga. So ano problema kung mataas ang infection? Talagang mataas ang infection. Nasa fatal stage pa itong COVID na to. Talagang ito'y stage na maraming mahawaan. Ang mahalaga, hindi ka nahawa. Ang mahalaga, iningatan ka ng ating Panginoon. Doon mo yun ang i-magnify mo. Mga kapatid, mga kababayan, pag-aralan natin na ang i-magnify natin hindi yung masamang balita. Nang i-magnify natin ay hindi yung kawalan. Ang i-magnify natin ay wag yung pandemic. Ang i-magnify natin, buhay ka pa. Ang i-magnify natin, tumutulong pa ang Diyos sa'yo. Ang i-magnify natin, kumakain ka pa. Everybody say amen. Kaya mga kapatid, kaya nating harapin ang mga pagsubok nito. Kaya nating harapin ang mga kabigatan na ito. Matuto lang tayo ilagay sa tamang kalalagyan ang mga pasalin na meron tayo. John 11:19. Sabi po ng ating Panginoong Hesus kay Marta at kay Maria nang siya po ay umuwi at nadatnan po na nailibing na itong si Lazaro. Juan 11:19. Ano bang sabi ng salita ng Diyos? At marami sa mga Hudyo ang tumanaw kina Marta at Maria upang sila'y Ayan. Sa pagpanahon ng kamatayan, sa panahon ng pagluluksa, maraming pwedeng dumamay, maraming pong pwedeng magparamdam ng pakikiramay, at lalo't higit ang aliw ng Espiritu Santo ang mararanasan natin kapag tayo po ay may mga pinagdaraanan sa buhay na ito. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, kung ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID virus ito, naiintindihan kita, ipapanalangin kita sa Panginoon, at tayo namang may mga kamag-anak na nagkaroon ng iba't iba pong pagpanaw, alalayan po natin sila hanggang eventually maramdaman nila na kaya na nilang tanggapin ang pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. And of course, mga kapatid, there is the burden of disappointments. Lahat tayo po ay may mga inaasahan sa buhay, lahat tayo may mga aspirations, may mga panaginip, lahat tayo may mga tinatawag nating mga pananaw, meron tayong mga inaasahan sa tao, at ang disappointments ay nangyayari kapag yung inaasahan natin ay hindi nangyari. Sabi ko nga, kung magulang ka, you will be disappointed. Kung lahat ginawa mo, ang anak ko hindi nag-aral mabuti, nag-asawa pa ng maaga. At nung nag-asawa, sa halip na buhayin ng sariling pamilya, isa yung pa po ito nakakandong. So you will feel disappointment. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, lingkod ka ng Panginoon. Ikaw ay masipag na pastor, pero parang hindi lumalago ang gawain, hinahamdal mo, sige lang. Don't be disappointed. Tandaan natin, it is God who will always give the increase. Basta alam mo, ginagawa mo yung best mo, magtuloy ka lang. Sabi nga, minsan madalas, at the time that you surrendered, at the time na ikaw ay nag-quit, ito pala yung panahon, mamumunga na. Ito yung panahon na ikaw pala ay mag-aani na. Kaya sa mga lingkod ng Diyos na katulad ko na naabutan ng pandemic, ang inyong mga church project, naabutan ng pandemic, ang inyong mga sumisibol na magagandang gawain, okay lang yan, pastor. Tuloy ka lang. Huwag tayong maghinayang sapagkat lahat ng bagay ay control ng Panginoon. God is in control. Magpatuloy lang tayong mangaral ng salita ng Panginoon. Ang hirap kayang mangaral sa walang nakaupo. Ang hirap kayang mangaral na wala kang katiyakang may nanonood. Kahit sa internet, minsan nga kami mga pastor nagtatanong, kung may membro kang 200, lahat kaya ng 200 nanonood talaga sa iyo?
Pero lagi kong sinasabi, kahit isa lang ang manood sa akin at makinig ng salita ng Diyos, masaya na ako mga kapatid. Sapagkat yun ang paraan ko para ako'y lumakas. Hindi ko binibilang hindi ko sinusukat ang aking effectivity sa pangangaral, sa internet, sa FB o sa church, sa dami ng nakikinig. Bagkos ang aking pong fruit o yung aking pong effectiveness ay sinusukat ko. Ilan ang nababago, ilan ang pinagpapala, ilan ang gumagaling. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga pastor, kung nakakaranas kayo sa panahon ito, ang hirap, walang masyadong support, walang masyadong bunga, tuloy ka lang, pastor. Sapagkat lahat ng bagay ay magaganap sa kanyang kapanahunan. God will bless your effort. God will reward you. Basta wag ka lang titigil at wag ka ring susuko, mga kapatid. And of course, mga kapatid, the greatest burden na pwede natin ikarga o maranasan is the burden of sin. Ang kasalanan po ay nagdadala ng mabigat na pakiramdam. Ang kasalanan po na hindi pinagsisihan ay nagbibigay ng hindi nararapat na damdamin sa ating mga puso. That's why the Lord God offered salvation. The Lord God offered forgiveness. Mga kapatid, kung ikaw'y nakikinig ngayong araw at ikaw ay nagkasala, ang gagawin mo lamang ay ikaw ay magsisi ng iyong kasalanan, magbalik loob ka sa Panginoon. At kung ikaw ay hindi pa magpabautismo ka na sa pangalan ng Panginoong Hesus, hingin mong mapuspos ka ng kanyang banal na espiritu. At kung ikaw ay mananampalataya na at ikaw ay nagkamali sa mga desisyon sa iyong buhay, may nagawa kang kasalanan, ang kailangan mong gawin ay lumuhod ka, humingi ka ng tawad sa Diyos, patawarin mo rin ang sarili mo. Hindi mo pwedeng isumbat ang hina mo, ikaw ay ganito. Hindi po ganon ang paraan para makarecover ka. Ang kailangan mong gawin ay tanggapin mo nagkamali ka, nakagawa ka ng kasalanan, and eventually after acknowledging your sin unto the Lord, tanggapin mo ang pagpapatawad ng ating pong dakilang Diyos. Kapatid, mga kababayang nanonood, kung ikaw ay nabibigatan dahil sa mga ginagawa mong kasalanan, huwag mong panatiliin ang pagpasa ng kasalanan. Humingi ka ng tawad. Baguhin mo ang iyong buhay. Isuko mo sa Diyos ang lahat ng bagay na nagiging dahilan, na nagbibigay sa iyo ng condemnation. Purihin ang Panginoon. Dahil sabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 1, therefore there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Kaya mga kapatid, tayong lumalakad sa Espiritu ng Panginoon, hindi tayo basta-basta makakargahan ng kabigatan. Because we know, nagsisikap tayo lumayo sa kasalanan. We know, nagsisikap tayo na iwan ang gawa ng kasalanan sa ating pong mga buhay. Right now in my heart, kung may nakikinig ngayong araw, nakakaranas po kayo ng condemnation ng sin, nakakaranas po kayo ng condemnation ng tao, maintindihan po natin ba't ginagawa nila yan. Pero ako po naparito para dalan ka ng pag-asa. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin mo nagkamali ka, tanggapin mo nagkasala ka, and then lumapit ka sa Panginoon at ang kinin mo, patatawarin ka ng ating pong dakilang Diyos. Kaya mga kapatid, maganda tayong mga Kristiyano ay matuto ng pagpapalakas ng loob sa ating mga kapatid. That's the reason why bilang pastor, pwedeng ako ay mangaral lang sa church na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Bakit ako nasa Kakampi Live? Bakit ako ay nagbe-venture pa sa isang istasyon, isang online station mga kapatid, ay upang maabot namin sa pamamagitan ng online broadcast na ito, ang lahat ng ating mga kababayan na ika nga po ay naka-tie up sa Kakampi Live. Sapagkat gusto ko pong ipaabot sa aking mga kababayang Pilipino, pwede mong rather hindi maranasang may kabigatan. Pwedeng mabuhay kang ng payapa, pwede kang mabuhay na may pag-asa. At ito po'y matatagpuan lamang natin pag lumapit po tayo at sumuko po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ako po ay nangangaral sa internet, sa online live streaming na ito ng online mga kapatid ng Kakampi, upang makarinig kayo ng salita na nakapagbibigay ng pag-asa. Salita na nagpapagaan ng kalooban. Ito ang kailangan natin ngayon, na magpalakasan tayo, na makarinig tayo ng salita ng Diyos, na siyang nagdadala ng pag-asa. Salita ng Diyos na nagbibigay mga kapatid ko ng kagaanan. That's why naniniwala ko, pag ang tao po'y makapakikinig ng salita ng Diyos, bigat na bigat ka man, ikaw ay makakaroon ng kagaanan. Bigat na bigat ka man sa iyong pinagdaraanan, makakaranas ka ng pagtulong ng ating pong dakilang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Now, napakabilis ng oras mga kapatid. Ano ang dapat nating gawin sa mga kabigatan na yon sa ating buhay? There are at least 4 things na dadaling ko po sa inyo ngayong araw mga kapatid, or actually 5, na gagawin natin para hindi po tayo, ika nga po ay makulong at hindi po tayo mapagod sa ating mga pinapasa. Number 1, we are not to doubt God.
ang unang gagawin natin, huwag tayong mag-alinlangan sa Panginoon. Anything na pinagdaraanan mo, may layunin ng ating pong Panginoon. Anything na meron ka ngayong pasanin, meron pong alam ang Diyos. God knows why you are there. God knows bakit pinayagan o napangyari ang mga bagay na yan sa iyong buhay. Gusto pong sabihin sa inyo, kung kayo po ay nakakaranas ng pagsubok, nakakaranas kayo ng kalungkutan, nakakaranas kayo ng kabigatan, God has a purpose why God allows that part of your life na makaranas kayo. Sabi ko nga mga kapatid, lahat ng bagay na pinagdaraanan natin, actually tayo ang may choice or tayo po ay naapektuhan ng choice ng iba. Kung Diyos ang mamimili, walang tao gusto niyang mabigatan. Kung ang Diyos ang mamimili, walang tao na gusto niyang may problema. Kung Diyos ang mamimili, walang tao na gusto niyang maraming pong pagsubok. Pero bakit meron ng tao? Because it is because of our choice. Minsan, tayo na rin ang naging dahilan kung bakit may kabigatan tayo sa ating pong mga buhay. Pero ganun pa man, salamat sa biyaya ng Diyos. Ang unang-unang gagawin natin kapag tayo po ay may mga pasanin, we are not to doubt God. Maniwala tayo na itong bagay na ito malalagpasan natin. That's why itong 1 Corinthians chapter 10 verse 13, I really like this verse. Ito yung susi sa lahat ng pasanin, kabigatan, at challenges ng buhay. Kapag ito'y maintindihan ng mga tao, mananampalataya man o tagasuri, ikaw ay araw-araw babangong may pag-asa at ang aasamin mo, ang aasahan mo yung pagtulong ng Diyos, hindi ang ikaw ay ma-overwhelm at ang ikaw ay makrush o ikaw ay mabigatan. Unang Korinto 10:13, ano bang sabi sa atin ng banal na kasulatan? Walang pagsubok, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat. Unang-una, sabi ng unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Di ba magandang malaman natin, walang pagsubok na hindi pa pinagdaanan ng tao. Hindi po kayo dumadaan sa pagsubok dahil kayo pinaparusahan ng Diyos. Lahat, matuwid o masama, dumaraan sa kapagsubukan. Pero ang maganda, pag alam mo na may pagsubok ka, alam mo rin may Diyos na tutulong sa iyo. Anong kasunod? Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Ito po yung bagay na dapat natin ilagay sa ating kaisipan. Kapag dumadaan po tayo sa pagsubok, lagi mo yung gagawin, tumingala sa langit. Panginoon, salamat sa pagsubok na binigay mo sa akin. Alam ko, makakaya ko to. Alam ko, sasamahan mo ko, kaya pinayagan mo ang pagsubok nito. Tapat ang Diyos na ano? Hindi niya ipahintulot. At hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin na kayo'y subukin sa inyong makakaya. bagkos ito po ay para lamang bigyan kayo ng pagsubok na kaya nyo lamang. Hindi tayo bibigyan ng Diyos na hindi natin makakaya. Kaya nga sabi ko, kung isa-isahin ko ang problema ng church, isa-isahin ko ang problema ninyo, iiyak ako. Dahil yung pinagdaraanan nyo, meron din ako. Halos baka pareho nga tayo. Kung nag-iisip kayo tungkol sa finances, ako rin nag-iisip din ako ng finances. Kung nag-iisip kayo kung paano nyo pakakainin ng pamilya nyo, ako rin nag-iisip ko paano ko papakainin ng pamilya ko. Kung nag-iisip kayo paano nyo babayaran ng patong-patong na bill ng tubig, kuryente at lupa, ako rin nag-iisip ng ganyan. Pero ang kaibahan lang sa araw na ito, alam ko, makakaya ko yan sa tulong ng Diyos at sa tulong ng mga nagmamahal sa akin. Mga kapatid, sabi ng binasa ng ating kapatid, walang pagsubok na hindi pinagdaanan ng lahat. Ngunit tapat ang Diyos na hindi niya ipapahintulot na tayo po'y dumaan sa mga bagay na hindi natin makakaya. Pagkatapos, meron pa karutong niyan. Sa halik, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. grabe ang Panginoon, bibigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan niya. Sabi ko nga, kung ikaw ay may trials at yan ay sa iyo binigay, ibig sabihin kaya mo kasi. Kaya hindi binigay sa akin ng Diyos, baka hindi ko kaya. Kaya ka binigyan ng ganyang pagsubok. But because alam ng Diyos, kaya mo. At kaya alam ng Diyos na kaya mo kasi kasama mo siya. The reason why alam ng Diyos na makakayanin mo kasi hindi niya panonoorin na ikaw po ay dikdikin, ikaw po ay apakan ng iyong burden because He will be with you and carry you through. Ikaw ay sasamahan ng Panginoong magpasan hanggang ikaw ay makarating sa kapahingahan at katugunan ng iyong pinagdaraanan. Purihin ang ating Panginoon. Pangalawa na dapat natin gawin kapag may burden, not only we are not to doubt God. Pangalawa na dapat natin gawin, don't be tempted to complain and indulge in self-pity. Huwag kang matukso na magreklamo sa Bisaya. Huwag kang magbagulbul. Huwag kang papayag na ikaw ay mamuhay sa paninisi. Siguro kaya ganito ako, o kaya nga sabihin natin sa pagkaawa baga sa sarili, siguro kaya ganito ako, talagang totoo yung sinasabi nila, mahina akong tao, tapos dagdag mo pa, tinitingnan mo siguro, dahil siguro ganito, pinanganak talaga akong malas, pinanganak talaga akong ganito. Hindi po, walang pinanganak na malas, walang pinanganak na ganyan.
Nagkataon lamang na sa isang circumstansya ng buhay mo, nandyan ka sa ganyang kalalagyan. Pero naparito ako sa iyo, pag-aralan mo magpasalamat. Sabihin mo, Panginoon, pinupuri kita sa kabila ng karamdaman. Pinupuri kita sa kabila ng kawalan ng pera. Pinupuri kita sa kabila ng krisis ng mundong ito. Alam ko, hindi mo ko pababayaan. Sasamahan mo po ako, Panginoon. Huwag kang matuksong magreklamo. Ayaw na ayaw pa naman ng Diyos na nireklamo ang tao sa Kanya. Pero maintindihan ng Diyos kung nagreklamo ka. Huwag lamang tayong magreklamo na parang insulto sa Diyos na wala ka ng tiwala, na kaya ng Diyos solusyonan ang mga kabigatan at mga trials na meron ka sa buhay mo. Huwag kang maawa sa iyong sarili. Hindi ka kawawa. Ikaw ay mahal ng Diyos. Hindi ka kawawa. Ikaw ay inaalala ng Diyos. Hindi ka kawawa sapagkat may Diyos ka pang kakampi mo. Meron pang pamilya, meron pang church, meron pang mga taong nagmamahal sa iyo. Ano nyo? That's why I always go back to the character of Elijah, because dito po sa istorya ni Elijah ay makikita natin ang istorya na ginagawa ng self-isolation. Ang self-isolation ay nararanasan ng tao na ang pakiramdam niya na siya'y nag-iisa. Pakiramdam niya na wala siyang karamay. Pero alam niyo mga kapatid, sinabihan siya ng Panginoon, magpatuloy ka sa paglalakbay mo sapagkat meron pa akong 7,000 tuhod na hindi pa lumuluhod sa Baal at sa mga Diyos-Diyosan. Kaya mga kapatid, huwag niyo isipin nag-iisa. Siguro ako lang ang nakakaranas nito. Siguro ako lang ang naghihirap. Siguro ako lang ang may problema. Hindi totoo yan. Marami. Pero ang kaibahan, maaga nilang tinuruan ang kanilang sariling manampalataya sa Diyos. Maaga nilang tinuruan ang kanilang sarili na ilagay ang kabigatan sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. I feel you, my brothers and sisters. I feel you, mga kababayan. Ang hirap ng ating sitwasyon. Ang hirap ng ating kalalagyan. Pagkatapos ang bagal pa ng dating ng tulong minsan ng ating pamahalaan. Bagamat sinasabi nila, ginagawa nila ang best. We thank God for our President. Pero ganun pa man, higit sa ating Pangulo, higit sa gawa ng ating mga punong bayan, magtiwala tayo sa kayang gawin ng ating Panginoon. Pangatlo, we must guard against the danger of despair. Yung mawala na ba ng pag-asa, ingatan niyo po yan. Na nasa isip mo na lamang, mamatay na lang, nasa isip na lang, bahala na lang, talagang tanggapin ko, ganito na lang, hanggang, wag kayong matukso, na kayo po ay mapunta sa bitag ng kawalan ng pag-asa. There is hope in Jesus. May pag-asa. Katulad ng pinangarap ko last Friday, there is hope in Jesus. May pag-asa sa Panginoon. Hindi siya nagpapaasa. Kayo po at ako'y tutulungan talaga ng ating Panginoon. Pang-apat, mga kapatid, na gusto ng Panginoon, na tayo po ay bibigyan palagi ng pansin. We must not yield the desire, mga kapatid ko, to deny or to escape. Minsan ang mga tao kaya nabibigatan, dinidinay nila, hindi, wala akong problema, hindi, wala akong ganito. Mga kapatid, tanggapin natin may problema, tanggapin natin may circumstances, may trials. Let us not deny. Nandyan talaga, may pagsubok talaga, may problema, may pinapasan ka. Kasi pag tinanggap mo na meron kang pagdaraanan, meron ka na ngayong paraan, para ito po'y harapin. Huwag takasan ng problema, huwag takasan ng bigat, harapin at ipagkatiwala sa harapan ng ating Panginoon. Huwag pong tatakasan, harapin. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 10:13 din sa ibang salin, God will make a way of escape. Hindi ikaw ang hahanap ng parang para takasan ng problema. Ang Diyos ang bibigay ng pinto para naroon ng kasagutan ng ating Panginoon. Panglima, we must not become bitter against people. Alam nyo, ang pinakamahirap sa panahon ngayon, mga kapatid, mga kababayan, yung hingi ka ng tulong, tapos tatanggihan ka. Naintindihan ko kung makakaramdam ka minsan ng kalungkutan. Makakaramdam ka ng kapaitan. Minsan masasabihan ka pa, ang damot naman nila. Parang hindi naman sila nakakaunawa. Naintindihan ko, pinagdaanan ko rin yun . Pero sa isang banda, sabi nga, ilagay mo ang paanan mo sa nilalapitan mo, maintindihan mo bakit sila tumanggi. Sapagkat baka walang-wala na talaga. Baka wala na lang silang may pipiga. Wala na silang may bibigay sa iyo. Kaya laki kong sinasabi bago umisip lumapit sa tulong sa tao para hindi ka masaktan, unahin mo hinga ng tulong ang Diyos. Dahil habang humingi ka ng tulong sa Diyos, kumikilos na siya bago ka pa lumapit sa tao. Ang hirap kaya ng pakiramdam, nangangailangan ka pag lumapit ka sa kaibigan, lumapit ka sa mahal mo sa buhay, o kahit minsan lumapit ka sa Diyos, minsan matanggihan ka, magtatampo ka. Mga kapatid, tulungan nawa tayo ng Panginoon na sa lahat ng panahon at pagkakataong ito, magkaroon tayo ng pag-asa sa Panginoon. Napakabilis ang oras. Bago ko ganap na matapos, iwan ko po sa inyo ang 3 bagay na ating gagawin patungkol sa ating kabigatan in respect to the Lord. Number 1,
We are to accept the cares or burdens from the Lord. Gusto mo bang maibsan? Gusto mo bang mapalaya sa iyong kabigatan? Tanggapin mo na itong mga kabigatan at itong mga pasanin pinayagan ng Panginoon. Cast or accept that the burdens and the cares that you have comes from the Lord. Hindi po ito dahil pinaparusahan ka ng Diyos o dahil malas ka, ikaw ay pinanganak na maraming sumpa. Hindi po. Ito ay dahil mayroong gustong makita ang Diyos na kinang sa buhay mo. So, ang unang gagawin mo para ikaw ay mapalaya sa kabigatan, accept that the cares and the burdens na nararanasan mo comes from the Lord. Number 2, we are to cast the cares and the burden upon the Lord. Magandang pag-aralan natin mga kapatid, na kapag tayo may pinagdaraanan, atin pong ibibigay ang atin pong kabigatan. At pag sinabing ibinigay mo sa Diyos, ganun po ang gagawin niyo. Hindi mo na siya iisipin masyado, hindi ka na masyado mag-aalala, binigay mo na. Ang Diyos pa naman pag nagpasan, caring-caring ng Panginoon. Kayang-kaya niya. Pag ikaw ay may alalahanin, ibigay mo, ipapasan mo sa Diyos. At ikaw naman ay kumilos, makinig sa gabay ng Diyos, at ikaw ay makakalaya. At pangatlo, mga kapatid, we are to leave the cares and the burdens with the... Kapag tayo po ay nagtiwala na sa Diyos, kapag ipinigay na natin ang pasanin natin sa Panginoon, maniwala ka, gagawa siya ng tulong, gagawa siya ng himala, gagawa po siya ng pag-alis ng mga kabigatang ito, and He will go through with you. Siya po, sasamahan ka hanggang malagpasan mo ang mga kabigatan na meron sa iyong buhay. Purihin ang ating pong Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa oras nito, nagpapasalamat po kami sa oras na aming nilaan upang sa gayon kami po, Panginoon, ay makaranas, O Diyos, ng biyaya na nanggagaling sa iyo. Panginoon, hinihiling ko po, dakilang Diyos na buhay, na ikaw nga po, Panginoon, ang umalala sa aming kapatid, mga kapatid at mga kababayan, na dahil sa pandemyang ito ay marami pong kabigatan na nararanasan, kabigatan ng alalahanin sa pamilya, kabigatan ng alalahanin sa pangangailangan, at ang iba po'y pangangailangan sa iglesia. Panginoon, tinataas po sa iyo sila, sa iyo, Panginoon. At katulad ng aming natutunan, anumang kabigatan na meron kami, tinatanggap namin, pinayagan mo, hindi para kami umiyak, para kami po ay matakot, para kami po ay mabigatan, kundi para makita namin ang iyong gabay at ang iyong biyaya na kaya pala namin magtagumpay, na kaya pala namin malagpasan ang mga pagsubok ng buhay. Panginoon, pagpalain niyo pong aming mga tagapakinig na mayroong kabigatan sa karamdaman. Panginoon, sino mang may karamdaman ngayong umaga, pagalingin niyo po. Mayroong pong sintomas ng COVID. Sinasaway ko ang sintomas ng COVID na yan sa pangalan ng Panginoon. Mayroong laging masakit ang ulo, lagi pong nahahapo. Lord, may sakit sa puso, may sakit sa matris, may sakit sa abdo, may internal organs, laging masakit ang katawan. Be healed in the name of Jesus. Kung may nakikinig na stroke, may mga deformity sa katawan, Panginoon, in the name of Jesus, heal them right now. At sino mang mga mahal namin sa buhay nasa hospital, Lord God, na nasa alanganing kalagayan, Lord, buhayin mo pa po sila, dugtungan niyo pa po ang kanilang buhay. And God, in your name, tulungan niyo po ang aming mga kababayan, dakilang Diyos. Samahan mo po, mahal na Panginoon, ang lahat ng mga anak mo na nagtitiwala sa iyo. Lord, alalahanin niyo po ang aming mga pastor, ang aming mga manggagawa, na nakakaranas din po ng pandemic at mga sitwasyon. Huwag mong padayaan na sila po'y mag-isang papasan ng pangangailangan ng iglesia. Kausapin mo ang mga kapatiran na alalahanin nila ang kanilang pastor, alalahanin nila ang kanilang kinabibilangan ng iglesia. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo rin po ang aming mahal na Pangulo na sa kanyang sarili, sinabi niya, ay mabigat ang kanyang dinadala para sa bansa. Tulungan niyo po ang aming mahal na Pangulo. Salamat sa karunungan, salamat sa paggabay sa aming mga frontliners, lalo mga doktor, na talagang makaisip sila ng kaparaanan para mapainto ang infection ng COVID virus nito. Pero kami, O Diyos, mayroong vaccine na. Naniniwala kami, ikaw ang totoong kagalingan. Salamat po, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po ang aming nakatalapaligid. In Jesus' name I pray. Amen. And amen. Purihin ang ating pong Panginoon. So bago tayo ganap na magtapos, ay ating munang babatiin ang ilang mga kapatiran natin. Praise the Lord. Binabati natin, Makadatar, Sunog Oy Danilo Jr. Hello, Brother Giovanni Virtudazo, Brother Joel John Magno, Sister May Bagnol, si Brother Gerald Del Ocampo. Binababati po kayo ni Brother Ronel Anyana Macrigor,
Binabati natin mga kapatid, Sister Mia Sakura o Sister Mia Miral at kasama na mga nasa branch ng Tungko, si Brother Erwin. Binabati natin sila Sister Asinet Miral Sanchez. Kurt, happy birthday sa iyo anak. Si Kurt Miral Sanchez po ay 13th birthday niya ngayon. So young people na siya, teenager na. So pakibati na lang, Mr. Asinet, iparinig mo kay Brother Kurt na binabati po siya sa ating palatuntunan. Hello, Brother Kemuel, binabati rin kayo ni Brother Ronel, Sister Gretchen Ginar, Sister Ivy Añana, Sister Ann Bolog, Bukog, Brother Remuel Logroño, UPC Sheila Bilungan, Belingan, Sister Mabayamban Jing, Mabayamban. Binabati po kayo ni Brother Jonathan Del Campo. Alright, syempre binabati natin syempre ang ating staff, Brother Mark, Sister Rosemary, and Brother Gerald, ang ating mga staff, mga kapatid. And of course, Sister Cecile Sagayno Katulong from Digos area or Digos Church. Sister Leonida Lagmay, Brother Saldi Serrano, kamusta kayo din sa May Francisco, Sister Maricel Bolios, Sister Rizalina Serrano Diego, hi mga taga Pangasinan, sa may lugar ng Lawak, Serrano family. Kamusta po Tatay Pablo at Nanay Norma, pagpalain kayo ng Panginoon. Hello, Sister Hazel. Pinababati kayo ni Sister Abigail. Happy listening din si Auntie Pe at kay Shaira. Nabati ko rin si Brother Nelson Orisa. Salamat po sa inyong pakikinig. Sister Jerlyn, si Brother Emmanuel, at iba pang mga mahal na sabay, si Brother Jerdal o si Papa. So again, sa mga nagtatanong, ang aming pong bahay sambahan ay matatagpuan sa number 34 Miramonte Subdivision, Barangay 180, mga kapatid, Malaria, Caloocan City. Malapit lang po kami sa Malaria Palengke at sa Metro Plaza Mall, at mga kapatid, halos tapat po kami ng Immaculada Conception College. So, sa mga kapatirang nais pong mag-promote ng inyong mga mga negosyo, pwede po kayo mag-PM sa akin mga kapatid. Meron kayong mga prayer request, tuloy-tuloy kami nananalangin sa inyo, ay pwede po kayong tumawag o mag-text sa 0995-843, mga kapatid, 7149. 0995-843-7149. So sa muli, magkita-kita po tayo sa Friday, same time, same station, Kakampi Live, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Lagi ko pong sinasabi, ito po ang iyong lingkod, Pastor Alvin Gumba ng TNC Church, na nagsasabi, Jesus saves, heals, and bless because He cares. Again, maraming salamat po. Bye-bye. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pastor Darson, pagpalain kayo dyan sa lugar ng Lingunan at ang mga kapatiran natin sa lugar po ng Bicol, Bishop Rod Saldibars, Pastor Aglo, Pastor Meshak, Sister Kem sa Catanduanes, and Pastor Raul and Pastor Joyce sa lugar po ng Goa at lugar po ng Irigan. Again, maraming pong salamat. Wala na po tayong oras. See you po again Friday, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 din po ng umaga. God bless you. The Lord bless you all in Jesus' name. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I dance,